Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabak-labak na ta. With evidence, chismis lang to. Pero alam nyo kabibig, yung pag-recant ni Kutesa, parang nakakahiya. Bakit? Kasi itong video na ipapakita ko sa inyo, nangyari na ito. Mga ilang buwan na nangyari ito. At pinost pa ito ni Mike Defensor at asawa ni Kutesa. So binuking ng asawa ni Gutesa ang kanyang modus. Halak ka. Sabi ng mga ilang netizen, baka nasa panganib ang buhay ni Gutesa kaya siya nag-recant. Alam nyo ba, ginamit ni Martin Romualdez sa kanyang affidavit ang pag-recant ni Gutesa. Pati yung 4 na sundalo, ex-marines na nag-recant, ginamit ni Martin Romualdez. Diba? So, sabi nila, uy, kaawaan si Gutesa, baka nanganganib ang buhay. Yun ba nanganganib na nagpa-interview sa GMA? Diba? Alam yung kabibig, ang GMA, no, palagi silang nangunguna sa mga ganitong mga recant. Remember yung 4 ex-marines? Sila ang unang nagbalita. Tapos itong si Gutesa, sila nagbalita. What do you think, kabibig? Sila nga ba ang unang nagbalita? So ito kabibig nga, itong asawa ni Gutesa pala, ang nag-booking kay Gutesa, nag-booking sa plano na di umano'y pagpaparikant ni Gutesa, at sinabi ni Gutesa na pinipilit lang siya. Halaka. Pero sabi naman ng attorney ni Martin Romualdez, walang ebidensya laban kay Martin Romualdez. Halaka. Ay niwala kayo kabibig na walang ebidensya laban kay Martin Romualdez. Pero panoorin nyo muna kabibig ha, itong video ng asawa ni Gutesa. At talagang binidyohan niya ang mga statement ni Gutesa. Watch this video. Cellphone, lumilipat ba? Hello? Inaanto ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? Yung may nabo. Lakas ang boses. Nagingi. Tumawag si kuya. Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyohan ka para may record. May record kami, i-record namin. Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Ina-record na wala? Sabi-sabihin? O, sabihin mo ko lang ano nangyari doon para may record namin. Yun nga, binidyoan ako ng nakaraang araw. Tapos pinasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na hindi na si Maclean na pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinangakuan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi kasi wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Romualdez. Yun lang ang nakalagay doon na ayaw ko dapat pirmahan. At hindi naman ako gumawa ng statement na yun. Sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo? Yun lang Yun lang yung nasingit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi, nasa ano yun. Parang Gitna? 9 sa 12 yung kita ko doon. Tapos may upang 24 ng pera. Ba't ang haba naman? Sila gumawa eh. Pero yung affidavit mo nung una, nandun pa yon. Wala yun. Ibang version yun. Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. No, pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun.
sabi nila hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam kung ano. Idadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Mm. Yun yung sabi. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit akong basahin ko eh. Kaya wala ko magawa. Anong kapalit mo binasa? Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik na kayo. Wala nang maggugulo dyan sa inyo. Wala naman ang gugulo sa amin ah. Han, Kaya nga. sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang nanggugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. Kaya sabi ko sa iyo pag nakaraan. Gusto ko nang gulong-gulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog-tulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, minom ka muna ng maligang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Anak. Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, i-text mo agad sa akin. Kung sakali man, pabantayin mo lang sila doon kung may hearing ng korte, pabantayin mo na lang sila sa city. Mabantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob, doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo. Plano nila sa akin eh. Yun na nga, kapipig. Narinig nyo, nakita nyo ang video, narinig nyo ang statement ng Gutesa. Baka sabihin naman nila, ay nako, ano yan, AI yan, or drama-drama lang yan, para sabihin talaga na, si Gutesa ay napilitan lang. Alam nyo ba, si Erwin Tulfo, sobrang saya ni Erwin Tulfo. Kasi, sabi ni Erwin Tulfo, baka nagsisisi na si Gutesa, lumabas na ang katotohanan. Pati si Lacson, sabi ni Lacson, alam ko na yan, magre-recant yan. Halata naman, nung si Gutesa ay sumali sa Blue Ribbon Committee, halata naman scripted yan. Wow! Kasi kagalit kayo ni Senator Marcoleta, kaya ganun ka magsabi. Grabe naman to si Lacson at si Tulfo. Nagpartner talaga sila, kabibig. Well, on the other hand, mga kabibig, ang lawyer ni Martin Romualdez nagsabi na 101% confident sila na madidismiss ang kaso ni Martin. Sabi ni Attorney Adi Fajardo, spokesperson for Leyte, 1st District, Representative Martin Romualdez, expressed confidence that the case against the lawmaker will not stand due to the alleged lack of evidence. Ay, nagsalita na kasi si Gutesa, nag-recant na, pati yung 4 na ex-marine. Pero, ang sabi ni Boyeng, mga kabibig, wala siyang pakialam kay Gutesa. Ang kaso ni Martin can stand alone without Gutesa. Kasi alam niyo, kabibig, merong 28 witnesses si Boyeng Rimulya. May 28 witnesses hawak si Boyeng Rimulya na magdidiin kay Martin Romualdez. Naku, Martin, hindi mo na maririkant ito. Hawak ni Boyeng yung 28, Martin. Sabi naman ni Fajardo, mga kabibig, ang lawyer ni Martin Romualdez, ang ating saligang batas, ang ating mga batas ay nagsasaad na in case of that equipoise, it is the burden of someone who's trying to prove it, that he proves that he says actually happened, and in this case talagang wala po Wala talaga, kabibig. Wala talaga. We are confident po na in fair and impartial investigation, wala pong ebidensya laban kay Martin Romualdez. So lahat ng mga nag-recant, binawi ang statement na hindi nakatanggap ng maleta si Martin. Halak!
What is the meaning of this? Kasi, on hot issue si Martin sa sa ombudsman. Si Boyeng Rimulya sabi niya, hindi kawalan si Gutesa sa amin. Hala ka. Yung pag-recant nila, wala yan. Walang effect yan. Hala, wala ng effect, Martin. Paano na lang yan? Tapos ito si Gutesa, inamin na pinilit siya ni Senator Marcoleta, ni Mike Defensor na yung pinagawa na script ay babasahin sa Blue Ribbon Committee. Kawawa naman si Marcoleta at sa Mike Defensor. Di ba? Ay, nako kabibig. Sabi ni Gutesa, nadala ako sa matatamis na salitang pangako na former Congressman Defensor at Senator Marcoleta, kaya ako nagpagamit ng husto. Hindi na din ako kinontak ng opisina ni Senator Marcoleta or former Congressman Mike Defensor, kaya doon ko natansya na ginamit lang talaga nila ako sapagkat huli na ang lahat na mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Talaga ba? So yun kabibig. Pero ang asawa mo, Gutesa, ang nagbuking sa'yo. Nagbuking sa kadramahan nyo. Nagbuking sa kung ano ang plano nyo para mag-recant ka. Yun lang kabibig. Ang ating latest lebak-lebak for the day. Ano ang iyong komento hinggil dito? Diba? Basta, bahala ka na, Gutesa. Panindigan mo yan. Noon, tinawag ka na hero. Ngayon, wala na. Parang basura ka na. Sabi nga ni Ombudsman Rimulya, hindi siya kawalan. Pwedeng wala si Gutesa sa kaso ni Martin. Hindi siya importante. Kung sa tao, basura na yan. Hindi na yan recyclable. Hala, hindi recyclable. Yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time.